we've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, alauna ng tanghali sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. DZRH Sunday Updates. 4:28 ng umaga. Metro Manila ngayon. Simulan natin ang balitaan sa DZRH Sunday Update sa pamamagitan ng mga pinakahuling pangyayari sa Metro Manila ngayon. Metro Manila ngayon. DZRH Sunday Update. Balita sa Southern Metro Manila, ibinunyag ng vlogger na si Diwata na siya'y inarestong muli dahil naman sa non-compliance ng negosyo niyang parisan. Sa isang video, ibinahagi ni Diwata o Deo Harito Balbuena sa tunay na buhay na siya'y nakulong at nakalabas makarang makapagpiyansa ng 60,000 piso. Kinwestiyon ng vlogger kung bakit bigla na lamang umano siyang sinilbihan ng warrant at hindi man lang daw nakatanggap ng sabina. Una nang inaresto si Diwata noong 2024 dahil sa slight physical injury sa isang construction worker sa lungsod ng Pasay. Metro Manila ngayon. Isang lalaki naman na may kasong estafa ang nasawi matapos tangkaing tumakas sa mga pulis at masagasaan ng bus sa domestic road lungsod pa rin ng Pasay. Ayon sa Highway Patrol Group ng PNP,
Pinara ng mga operatiba si Rickson Timosan sa Andrews Avenue dahil sa paggamit ng improvised license plate. Sa verifikasyon ng pag-alaman ng pulis na may 3 warrant of arrest si Timosan na inilabas ng Regional Trial Court sa Zamboanga City kaugnay na kasong estafa noong 2024. Habang inihahamda ang kanyang pagdadala sa Camp Crame, bigla umanong binuksan ni Timosan ang pinto ng tanggapan ng HPG, tumakas at tumakbo sa domestic road. Sa report ay nadapa ang sospek habang hinahabol at sagasaan naman ng isang tourist bus. Sinugod si Timosan sa Pasay City General Hospital ngunit idineklara ring dead on arrival. Metro Manila ngayon. Sa lungsod ng Maynila, tumagilid naman ang isang SUV matapos bumangga sa hilera ng concrete barrier sa Padre Burgos Avenue sa lungsod ng Maynila pasado alas 11 kagabi. Sa inisyal na mga ulat, bilis ang takbo ng Mitsubishi Montero na maaring may iniwasan umanong motorista kaya na aksidente sa northbound direction ang nabanggit na kalye. Sinugod pa sa Chinese General Hospital ang driver na nag-iisang sakay na SUV nang mangyaring insidente. Nagdulot naman ng pagbigat sa tali ng traffic ang pagkahambalang ng sasakyan sa tapat mismo ng kartilya ng Katipunan. Metro Manila ngayon. Balita naman sa Quezon City, na-recover ng pulisya ang ilang armas at plakang pinaniniwalaang konektado sa pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Dian Mollenido at 8 anyos itong anak na si John Ismael. Sa isang operasyon sa Barangay Kaligayahan, Novaliches QC, nasamsam ng QCPD ang kalibre 45 pistol, 3 magazine, 1 pocket gun at 55 rounds ng ammunition. Nabatid na bahay ito ng ina ng dismissed police officer na si Christian Panganiban, isa sa 2 primary suspect ng krimen. Sabi ng QCPD, nakatanggap sila ng impormasyong maaring dinala rito ang baril na ginamit sa pagpaslang kay Mollenido. Metro Manila ngayon. Nasunugan ang nasa 23 pamilya higit sa 60 katao sa Barangay 580 Sampaloc, Maynila kahapon ng madaling araw. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinaas sa unang alarma ng apoy na nagsimula pasado hating gabi na. Posible umanong sa electrical wiring. Nagsimulang sunog batay sa impormasyon ni punong Barangay Darwin de los Santos. 2 nasugatan at dinala sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Nalagay naman ng Manila Social Welfare Department na modular tent sa bahagi ng Palawan Street. Metro Manila ngayon. Sunday Update. Alas 4:32 ng umaga, yun ho ang mga pinakahuling kaganapan mga pangyayari sa Metro Manila ngayon. Tuloy-tuloy ang mga balita dito sa DZRH Sunday Updates. Puntahan naman natin ang mga lalawigan. Sunday Update. Nahigitan ng ulang dala ng bagyong Basyang ang 100-year return period ng Northern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, umabot sa higit 350 mm na ulan ang ibinuhos ng bagyo sa rehiyon dahilan ng malalang pagbaha hanggang sa Iligan City. Sa isang pahayag, ipinaliwanag ng Weather Bureau na may 1% chance na maranasan ng 100-year return period taon-taon. Ibig sabihin, hindi lamang limitado ang naranasang baha, 1 beses kada 100 taon at maaaring manalasa ito sa isang lugar anumang panahon. Hindi pa rin madaanan ang bahagi ng kalsada sa Iligan City matapos mataburan ng landslide, epekto ng nagdaang bagyong Basyang. Sa abiso ng DPWH Northern Mindanao, pansamantalang sarado ang Tubod Bridge 1 sa Barangay Tubod, Iligan City. Hindi madadaanan ng anumang uri ng sasakyan ang nasabing kalsada dahil sa isinasagawang declogging ng mga kanal at daluyan ng tubig at road clearing operations. Pinapayuhan ang mga motoristang dumaan sa mga alternatibong ruta sa Iligan City Diversion Road maging sa Tambakan Bridge. Nakaranas din ng matinding pagbaha ang ilang lugar sa Agusan del Norte dahil sa malalakas na ulang dala ng bagyong Basyang. Dahil dito, apektado ang ilang paaralan kabilang ang Remedios, T. Romualdez Central Elementary School at Panaytayon Elementary School. Naabot hanggang tuhod ang naranasang baha. Apektado rin ang lahat ng 8 barangay sa bayan, pati na rin ang Palayan na hindi pa naani at
Apektado rin ang 8 barangay sa bayan, mga palayan at mga sementeryo. Ayon sa lokal na pamahalaan, isa sa mga sanhi ng pagbaha ang baradong drainage system at umapaw na Agay River. Samantala, 54 na residente sa Bayugan Trust, Rosario, Agusan del Sur ang inilikas dahil sa bagyo. Naibalik naman na ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang transmission service na naapektuhan ng nagdaang bagyong Basyang. Sa abiso ng NGCP, fully restored na ang Placid Madrid 69 kV line. Ito ang transmission line na nagsiserbisyo sa Surigao del Norte Electric Cooperative at Surigao del Sur 2 Electric Cooperative. Magtitiyak ng NGCP ang lahat ng kanilang transmission lines at facilities ay normal ang operasyon matapos nga ang pananalasa ng bagyong Basyang. Sa iba nating balita, alas 4:35 ng umaga, hinalay bago pinatay ang isang dalagita sa Kalinog, Iloilo. At ang sospek ay kanya mismong tiyuhin. Ayon sa investigasyon ng Kalinog Police Station, mismong sospek pa ang nagdala sa biktima sa hospital at inireport na nagpakapatay umano ito. Kalauna na diskubre na puno pala ng pasa at may sakal sa leeg ang biktima na naging sanhi ng kanyang pagkasawi. Sa huli, sumuko rin ang sospek at inamin ng kanyang nagawang krimen kasama na ang umano'y panghahalay. Dead on the spot ang isang retired Army Colonel na si Leonardo Punsalan matapos paulanan ng baril ang minamanehong pickup truck sa Matalam, Cotabato Bridge o Matalam, Cotabato Province. Batay sa investigasyon, tinambangan ng biktima habang binabaybay ang boundary ng Barangay Kidama, Matalam, Cotabato City. Na-recover sa lugar mga basyo ng bala mula sa kalibre 45 at M16. Handa namang magbigay ng kalahating ₱1,000,000 reward money si Matalam Mayor Oscar Valdivieso sa sino mang makapagtuturo sa mga suspect. Nagbabala ang Commission on Elections sa mga kandidatong kongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo City para sa maagang pangangampanya at paggamit ng pondo ng gobyerno habang nagpapatuloy ang paghahanda para sa halalan sa Marso 14. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, agamat magsisimula ang opisyal na campaign period sa February 12, itinuturing na bawal ang pangangampanya mula Pebrero 7 hanggang Pebrero 12. Inalaan din ng COMELEC na ang pamimigay ng ayuda, panghihingi ng boto at paglalagay ng campaign materials bago ang campaign period ay maaring magresulta sa kaukulang disqualification. 4 na Chinese nationals at isang Pinay ang inaresto dahil sa umano'y pagbebenta ng substandard na laptop at cellphone sa Subic Bay Freeport Zone sa Olongapo, Zambales. Kinilala ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang mga dayuhang sina Liang, Liu, Xiao at Yuan kasama ang kanilang Pilipinong kasamahang si Lori. Kinasuhan ng 4 na suspect ng paglabag sa Republic Act 7394 o Consumer Act of the Philippines. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, isinagawa ang raid sa Subic Gateway Park kung saan nasamsam ang 2,400 laptops at 65 cellphone na nagkakahalaga ng 12.19 billion pesos. Dagdag di Morico, walang kaukulang permit mula sa National Telecommunications Commission o NTC at Department of Trade and Industry ang pagbebenta ng nasabing mga gadget. Ibinaba na ng FIVOX ang alert status ng Bulkang Bulusan mula sa Alert Level 1 patungong Alert Level 0. Ayon sa FIVOX, bumalik sa normal ang binabantayang senyales ng volcanic unrest ng nasabing bulkan. Bumaba na sa baseline levels ang volcanic earthquakes, gas emission at ground deformation ng bulkan. Ayon na rin ang binubugang usok sa tuktok nito, indikasyon ng katahimikan at hindi pagsabog sa ngayon. Gayunman, pinaalalahanan pa rin ang publiko na iwasan ng 4 na kilometro ang permanent danger zone dahil sa posibilidad na biglang phreatic eruption, pagguho ng bato at landslide.
Muling ipinagpatuloy ng Philippine Coast Guard ang diving operation sa lumubog na barkong MV Tricia Kirsten 3 sa lalawigan ng Pasilan nitong Sabado. Ayon sa PCG, ito'y matapos bumuting lagay ng panahon matapos ang ilang araw na pagkaantala ng search and rescue activities. Isinagawa muna ang external scanning sa nakalubog na barko upang suriin ang kondisyon nito at tukuyin ang mga posibleng ligtas na entry points bago ang anumang penetration dive. Giit ng PCG, mahalaga ang proseso upang matiyak ang kaligtasan ng mga diver at maiwasan ang anumang panganib sa ilalim ng dagat. Sa pinakahuling tala, aabot sa 45 ang nasawi habang nanatili sa 316 ang bilang na nga ng mga nakaligtas. Iniimbestigahan na ng Department of Health ang pagkasawi ng 2 taong gulang na babae sa Palimbang, Sultan Kudarat. Matapos umanong turukan ng bakuna bilang bahagi ng Measles Rubella Supplemental Immunization Activity ng kagawaran mismo. Ayon sa ina ng biktima, 1 oras matapos maturukan ng kanyang anak, nakaranas siya ng pagsuka at diarrhea hanggang sa tuluyan daw na nanghina. Iniulat ng Sultan Kudarat Provincial Health Office na hindi patiyak kung ang bakuna talaga ang sanhi ng pagkasawi ng bata. Sinabi naman ni DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo na nakikipag-ugnay na sila sa Provincial Health Office ng Sultan Kudarat para sa masusing investigasyon. Pumanaw na ang bunsong kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Benjamin Bong Duterte. Ang pagpanaw ni Bong ay inanunsyo ng kanilang pinsan na si Nitsky Lopez sa Dusta sa isang Facebook post. Nagpaabot naman ng pakikiramay at pakikiisa sa pamilya Duterte ang mga taga-suporta ni Vice President Sara. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang pamilya Duterte tungkol sa pagpanaw ni Ginoong Bong Duterte. Sunday Update. 4:41 ng umaga, yan ho ang unang bugso ng ating mga balita dito sa DZRH Sunday Updates. Tuloy-tuloy ang mga balita, talakayan hanggang mamayang 6 in the morning. Mula ako sa tindahan ni Aling Delia, kasama niyo pa rin ang inyong lingkod. Ako po si Edniel Parusa. DZRH Sunday Update. Standby lamang ho kayo. 4:42 ng umaga. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Tuloy na pagtitiwala dahil ang We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite Sunday Updates. Sunday morning, up with the lark. I think I'll take a walk in the park. Hey, 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 it's a beautiful day. I've got someone waiting for me. And when I see her, I know that she'll say, hey, 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 it's a beautiful day. Hi, it's a beautiful Sunday morning. Good morning ho sa atin hong mga kababayang mga maaga hong nagigising kahit weekend. Kahit Sunday, araw ng pahinga. Sunday rest day ho sa marami. Pero para sa amin ni Artie
trabaho ang araw ng linggo. Morning ho sa lahat ho ng mga kababayan nating Cheper, mga Cambio King na namamasada ho. At babawi ho ng kanilang pamamasada pa nga dahil yung atin hong ibang kababayan, kapamilya, ayun na. Family day. Ayan, iba simba, may date yung iba. Uy, sana all advance ang Valentine's Day. Kami amihan period pa rin ho ang pinag-uusapan. Morning ho sa lahat ho ng mga nakatutok sa radyo 666 kHz sa Metro and Mega Manila. Number 1 na naman tayo sa Kantar Media Survey. Thank you sa inyong pagsubaybay. Text nyo nga ako 0919-282-6485, 0919-282-6485. Nag-uusapan pa rin natin kanina kung ano hong inyong reaksyon dun ho sa binanggit ng butihing senador na ipamigay na lang daw ang kay IG dahil yung Pag-asa Island wala naman daw yung coordinates sa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone. Kanina ho, i-explain na ho natin kung ano hong difference ng EEZ at saka doon ho sa yung kung bakit sa atin yung Pag-asa Island. In the first place, yung Pag-asa Island bago pa ho i-roll ng 2016 Arbitral Award na atin ho ang EEZ ng 200 nautical miles from our shoreline. Pag-asa Island ay may mga Pilipino na. Ito ho yung Philippines occupied na. Sabihin, kaya nitong mag-generate ng sarili niyang EEZ. Dapat kanyo ganito. Mula sa Pag-asa Island, wala sa shoreline ng Pag-asa Island, dapat wala ring mga nakatayo ron. Kaso hindi Galing ho lamang ang DZRH News doon nitong few months ago. Alam niyo ho ba na ang China, meron na hong artificial island sa tapat ho ng Pag-asa? Yung kung tawagin nila ay Subi Reef. Reef lang yan Submerged na lupa, pero tinayuan ho nila ng artificial island. Text nyo ako 0919-282-6485. Meron din ho kayong o pwede rin kayo mag-comment sa ating live streaming sa Facebook at YouTube channel. Good morning ho sa mga maaga hong nagpapa-attendan. Si Kuyang Bemtong, Beth Gray, si Sigpi. Ayan, nakatutok ho sa atin. Si Destroyer 4215. Nakakatuwa magbasa sa YouTube kasi yung mga pangalan ay mga user. Aldrin Manuel, Annalyn Castillo, Chris Jan Gatbunton, Good morning ho sa inyo. Sa lahat ho ng atin hong mga meron ba si Nathaniel Pasyon ngayong baggabigat yung kakabsat from San Mateo, Isabela, si Romulo Adeliano mula naman sa Timonan, Quezon. Wala raw tigil ang mga pag-ulan kahapon pa raw dyan sa Timonan, Quezon. Wala na hong bagyo pero mukhang may epekto pa rin ng shear line. Ingat-ingat to sa lahat ng ating mga kababayan sa Southern Luzon Magandito sa may Eastern Visayas area. Si Ohenso D, kasama naman daw tayo Ginagawa niya tayong background habang siya'y nagja-jogging. Happy Fiesta sa Pateros kay o pagbati mula kay Archie Villalobos. Good morning ho sa inyo. Happy Fiesta. Si Ray Mendoza at Ray Ison. Good morning ho sa inyo. Si Dennis Salonga. Good morning. Evan lang. Sabing gano'n a blessed someday. Mula naman daw sa blessed someday. Sabi niya sa Philippines at Amerika. Si Ohenso D. Ayan. Happy fried egg. Good morning. Nakikinig daw sa radyo. Nanonood pa sa YouTube. Siyempre si Virgilio Sakdalan. Pabili nga raw ng kape sa tindahan ni Aling Nelia. Good morning ho sa inyo. Meron na lamang ho tayong 6 na minuto bago humag, alas 5 ng umaga. Mayroon hong statement o clarification na lumabas sa mga kapwa reporters. Ito hong si Senator Dante Marcoleta. Sabi niya, hindi ko sinabi na ipapamigay natin ng KIG. Mayroon lamang daw deliberate na take out of context doon sa kanyang diniscuss sa recent Commission on Appointments hearing. Itinanggi ng butihing senador na sinabi niyang i-give up yung Kalayaan Island Group. Kaya lang Senator sir, sige, hindi ko na lang i-address sa'yo.
Doon na lamang ho siya nagsasabing wala. Panoorin at pakinggan nga ho natin itong iyong pahayag. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po? Ang tinigo ni Senator Dante Marcoleta sa isang hearing dito sa Commission on Appointment. So yun malinaw na tayo doon. Empoy Butol. Ilan pa sa ating mga listeners. Malinaw na tayo doon. Established na yun. Sinabi niya talaga. So dito na tayo pupunta sa next main point, which is kung ano yung sinasabi doon sa message. Tama ang Senator Dante doon sa pagsasabi na yung Pag-asa Island, nandyan tayo last few months ago lang. Mamaya papakita ko rin yung video na ating coverage dyan. Ibalik ko natin sa RHTV maya-maya. So talagang alas 6 tayo ng morning. Pero tama yung si Senator Dante sa pagsasabi na actually yung coordinates ng Pag-asa Island. Nasa labas siya ng 200 nautical miles from our shoreline dyan sa Palawan. Kaya lang, hindi yun yung point Ang sinasabi ng 2016 ruling, sa ating yung exclusive sovereign rights doon sa mga yamang dagat within the 200 nautical miles. Which is kasama dapat yung Pag-asa Island. Kasi nga, occupied natin yan Tayo ang may sovereign ownership dyan sa lugar na yan. Ang hindi dapat gawin ng ating mga kaibigang bansa, hindi dapat sila, kahit tayo, hindi dapat magtayo ng artificial island dito sa mga binabagit na teritoryo. Diyan tayo nagkakalabo-labo Nagsalita na ang 2016 ng Permanent Court of Arbitration. Hindi nasusunod. In fact, tuloy-tuloy pa rin sa pag-angkin o pag-claim yung kabilang panig at nagre-resort pa nga doon sa mga mapangahas at mararahas na aktibidad such as water cannoning, atin hong mga personnel at mga mangingisda. Ewan ko lang bakit may nagtatanggol pa rin. Hindi lang mga uniform personnel lang winawater cannon, mga mangingisda may nasugatan na mga mangingisda nitong mga huling buwan. Diba? Last year may sundalo tayo na putulan ng daliri. Grabe yung restraint, yung pagtitiis, pagtitimpi na ginagawa ng ating mga kababayan dito para lamang protektahan kung anong sa atin. Para lamang malinang kung anong sa atin. Hindi ba kayo nababahala? Sabi ng grupong Oceano Philippines, pakaunti na ng pakaunti yung mga isda na nakukuha dito sa dagat over the ilang taon na. Sabi ganoon ang industriya natin ay nawawala ng 45 million kilos ng isda sa isang buong taon. Hindi lamang, maraming factors yan kung bakit nawawalan tayo ng 45 billion kilos ng isda sa isang taon. Kasama na dyan yung katotohanan na wala na akong mangingisda. Patanda ng patanda yung average age ng mga mangingisda. Indication na wala na akong mga bagong mga mangingisda. Walang isinisilang at nangangarap na tayo, nay. Sabing gano'n. Paglaki ko gusto kong maging mangingisda. Wala na masyadong gano'n. Wala na yung isda. Wala rin papangisdaan. Paano? Pagdating mo dito sa dagat, labo-labo. Bobombahin ka ng tubig. Diba? Titirahin ng pagdating mo dyan sa Pag-asa Island yung paligid nila, sinasayanaid pa yung mga isda. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, alam niyo yung reports na ito. Sinusumbong ng mga Pinoy, Vietnamese, Chinese, gumagamit ng cyanide dito sa ating sariling EEZ. Pati yung super lights kung tawagin sa gabi. Sa gabi, pag nakakita ko kayo ng mangingisda na gumagamit ng super lights, yung napakalakas na ilaw, actually bawal yun Kasi binubulabog mo pati yung mga bata pa. Hindi ka nga gumamit ng dinamita. Gumamit ka naman ng super lights sa pangingisda, bawal yun. Alam niyo kung sino gumagawa ng mga ganyan, hindi rin mga Pinoy. Mga Chinese din, yung iba nga, militia pa. Dito sa paligid ng Kalayaan Island Group. Nako po. DZRH Sunday Update. Isang minuto bago mag alas 5.